programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bakit ganon? Napakasakit naman. Oo, totoo, nagtatampo ako. Parang lagi na lang kami, laging pinapatamaan doon sa mga sermon niya. Hindi ko yung nakasimple pa ako. So, kung hindi na muna kami magsisimba, dito na lang po kami mag-simba. Iglesyang puno ng saya. Mawawala na nga ba? Nakatanggap kami ng isang mensahe mula sa isang citizen at miyembro ng isang iglesia na di umano. May isang iglesia na dati ay puno ng saya. Ngunit ngayon ang mga miyembro nauubos na. Inimbitahan namin ang sender upang aming makapanayam. Siya ay nagbigay ng pahayag ngunit ayaw niya magpakita ng mukha sapagkat siya'y nahihiya. Minabuti ko na pong lumapit sa tanggapan ng KMSDA kasi po ako'y lubos na nababahala na po sa nangyayari sa aming iglesia. Dati po talaga ang saya-saya ng aming iglesia at napakaganda ng aming samahan. Pero ngayon, Nga ba ang dahilan ng malaking pagbabagong ito? Susunod, malalaman natin kung ano ang dahilan at kung sino ito. meron po kasi kaming isang kapatid sa iglesia at ngayon po siya ay tumatayong leader sa simbahan. Nagiging sanhi po siya ng hindi pagdalo ng mga kapatid sapagkat ang iba po ay natitisod sa kanya. Siya po ay walang iba kundi si Elder Boy. Nang malaman namin ang dahilan at kung sino ito, agad naming tinungo kasama ng aming team ang miyembro at leader ng iglesyang tinutukoy. Siya'y naging mailap sa kamera. Siya'y naging emosyonal. Sunod na tinungo ng aming team ang mga di umano, mga kapatid na sumamahang loob. Lumipad ang aming team papuntang barangay na siyang kinaroroonan ng di umano isa sa mga natisod. At natagpuan namin ang tahanan ni Sister Glenda Dalisay at ng aming siyang kapanayamin upang alamin ang dahilan ng kanyang pagkakatisod. Nagdala ako ng pagkain. Tapos sabi nila maalat. Bakit ganon? Napakasakit naman. Sunod naming nilipad at hinanap ang isa pang kapatid sa iglesia na natisod din di umano sa lider. At natagpuan namin siya sa kanyang opisina. Si Sister Salve Alit. Siya ay nagmamayari ng malalaking lupain at miyembro ng isang real estate corporation. Kung kaya't siya ay laging abala at busy sa araw-araw. At nang siya ay aming tanungin, Pag midweek, minsan hindi kami nakakasimba. Pag Sabat naman, laging late. Tapos, parang
Parang laging pinapatamaan dun sa mga sermon niya. At ganun din naman ang naging pahayag ng isang miyembro nagngangalang Sister Raquel at ang kanyang pahayag. Oo, totoo, nagtatampo ako. Paano? Lagi na lang sabi ang maingay eh. May tinatanong lang naman ako. Paano ba naman yan? Mas alam niyo yung bahay ni Sister Gillian? At sa pagtanong-tanong ng aming team, para matagpuan ang isa pang di umano, natisod din, ay natagpuan namin si Sister Gillian sa isang tagong lugar, sa isang apartment na kanyang inuupahan. At nang amin siyang kapanayamin upang alamin ang dahilan ng kanyang pagkakatisod. Eh, kasi naman po sir, gusto man namin na sama-sama kami magsimba ng mga bata, yung asawa na buong pamilya sana kami magsimba. Kaya lang nga po, ganun po yung nangyari na yung mga anak ko lagi nilang pinapagalitan. Kasi syempre, di maiwasan, nagtataka. Gababa dyan! Di ba habang ini-interview? Gababa dyan! Jack ka na nga. Ay, hindi kayo mga anak ko. May ingay talaga at magugulo, hindi ko naman ba ano yan. Kaya wala kaming magagawa. Iba nga, minsan feeling ko baka pasimple pa ang pumupunto anak ko. So, yun, hindi na lang muna kami magsisimba, dito na lang po muna kami siguro sa kami. Ito, kahit gusto man namin magsimba, dito na lang po muna kami sa bahay. Bakit niyo na po yung mga anak ko na ano? Kasi na po, makulit talaga yung mga anak ko po eh. Kaya po yun, dito na lang po muna kami siguro sa At nang amin silang tanungin kung may pag-asa pa bang sila'y bumalik sa iglesia. Siguro, sisimba pa rin ako. Hindi na rin ako sasali sa paglak na yan. Kasi nakakasakit ng loob eh. Siguro, saka na ako magsisimba ulit. Pag iba na siguro yung leader, natatayo sa harapan. Ano, naimbiyar na ako sa kanya eh. Magsisimba lang ako pag wala na siya eh. Ayoko makita yung mukha niya, lagi na lang akong sinisisi. siguro ano na lang po siguro malak na sila kahit na pag wala nang kulit sa katawan. Yun, baka sakali. Magsimba na lang kami dito. Okay na sila ulit. Mababait na sila sa Kuha kami ng opinyon sa isang eksperto upang alamin kung normal nga lang ba na mangyari ang ganitong sitwasyon sa isang iglesia. Sa karanasan po ay talagang may mga ganitong bagay po na nangyayari sa mga iglesia. Bagamat hindi naman talaga intentional yung mga ganong hindi pagkakaunawaan, minsan talaga hindi po may iwasan. Normal po yun, lalo na sa mga officers na may kanya-kanyang iba't ibang mga opinion sa mga bagay-bagay. So, nakikita ko lang po sa mahalagang bagay para may saayos yung kahalagahan ng pag-uusap at malinaw yung mga bagay-bagay para maintindihan ano ba ang naging dahilan nito at baka sa paraan ng pag-uusap magkaroon po ng pagkakasundo rin at pag-aayos. So ito po yung nakikita kong bagay kasi alam ko naman lahat ng mga kapatid gustong sa ikabubuti at sa ikalalago po ng ating iglesia. Sa kabila na ganitong pangyayari, ay mayroon din namang mga miyembro ng iglesia na hindi nagpapaapekto sa anumang issue o anumang kwentong kanilang naririnig. Ayan, so actually narinig ko nga din po yun. Kaya syempre, bilang tayo ay mga Kristiyano, dapat nakikita natin si Kristo yung kapwa natin na kapatid sa loob ng iglesia. Para tayo ituloy. Nabalitaan nga rin namin na may ganong mga nangyayari. Pero hindi naman tayo sa tao nakatingin. So hindi naman yon dapat maging hadlang para matisod at di magpatuloy sa mga.
At muling binalikan ng aming team si kapatid na kinatisuran at ang kanyang tugon. At sa aming pagsisiyasat ay napag-alaman namin na nakausap na nga ng pastor ng iglesia ang magkabilang panig at ang kanyang pahayag. Yan, yung malaman po namin na may ganito pong problema, ay pinuntahan po namin yung ating mga kapatid na kumbaga involved sa ganitong pangyayari. At kinausap po namin sila, inalam po yung kanilang mga opinion, ano bang nangyari, ano bang dahilan sa kanilang pagpapaliwanag. At sa pag-uusap naman, pakikipag-usap sa kanila ay ang magandang bagay, willing naman po silang humarap sa pag-uusap na sa pag-aayos. At yun po yung magandang bagay. Nandun po pa rin nakikita ko yung pagpapakumbaba na ang mga kapatid ay willing sa reconciliation at sa kabubuti po ng mga pangyayari. Bagamat nangyari po yung mga ganitong sitwasyon. Susunod, ang paghaharap ng magkabilang panig. Magkakaayos na nga ba? At matutuldukan ang kanilang problema. Hep, hep, hep! Commercial break muna! Naghahanap ka ba ng mga sagot sa katanungan mo kung bakit ganito ang ating mundo? Well, narito na ang The Great Controversy Tagalog version. Dito maunawaan mo ang kasaysayan mula noon hanggang sa mga propesiya sa huling panahon. Well, ano pang hinihintay mo? Go grab yours now! Ayon kay pastor na siyang gumawa ng paraan para maayos ang problema, ay willing silang makipag-usap at harapin ang isa't isa. Kung kaya, dinala namin sila sa isang resort sa Bulacan, isang malapalaisong resort upang pagharapin at makapag-usap at ayusin ang problemang kanilang kinaharap. At inayos na rin namin ang itsura ni Elder Boy, kaya nga dinala namin siya sa isang parlor. Ito po, masayang-masaya ako na magiging buo na uli ang aming iglesia at magiging masaya. At salamat po sa tulong nyo, sa tulong nila pastor. At naunawaan ko rin na bagaman mabuti yung aking layunin, ay mali naman yung aking mga pamamara na ginawa. At salamat din sa aking mga kapatid at kanila akong pinatawad. At sila rin naman ay humingi ng tawad sa akin sa mga pagkakamaling nagawa. At tunay na napakasarap tanggapin at ng kalooban at ng damdamin kung ikaw ay magpapatawad at tatanggapin mo ang iyong mga pagkakamali. Pala na maluwag mo sa kalooban mo na magpatawad ka. Ito ay minap pagtawa sa wala na tulad po siya. At kami nang po ay tatanggapin namin. 2026 na. Meron ka na ba? Sabbath School Quarterly Lesson. Avail na! Amin ding hininga ng mensahe ang isang pastor na naging malapit sa iglesyang kanilang kinabibilangan. Mga minamahal ko mga kapatid, lalo na sa aking mga kapatid na natisod, saktan at galit. Huwag po tayong magpadalos-dalos. Huwag sa lahat ng panahon magpadala sa ating emosyon. Isipin ang mabuti kung ano ang mangyari sa buhay natin sa panahon na tayo ay natisod, sa panahon na tayo ay galit sa ating kapwa at sa ating kapatiran kung ano ang kanyang ginawa sa atin. Sa ganong kaparaanan mga kapatid, kailangan nating bumalik doon sa altar. Ang altar ay palatandaan, sinisimboluhan na kung saan nandoon ang presensya ng ating Panginoong Yesus. Kailangan mong maranasan
makamit ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kapatawaran. Dahil sa ganong kaparaanan, makakapagpatawad ka sa iyong kapatid na nagkasala sa iyo. Sa lahat ng panahon, tumingin ka sa Panginoon dahil hindi ka matitisod. Pero kapag titingin ka sa iyong kapwa, 100% ikaw ay matitisod at masasaktan sa kanya. Kaya, bumalik sa altar, huwag hayaang ang emosyon ang manguna, kundi isipin ng mabuti at humingi ng karunungan mula sa Panginoon upang ang desisyon ay hindi talikuran ang Panginoon, kundi susunod sa Kanya, haharapin ang mga hamon, lalo na sa mga taong pwedeng makapagtisod sa iyo. Sa ganitong kaparaanan, nawa ang iyong pag-ibig ng Panginoon ay manatili at ang iyong pananampalataya ay maging titibay sa likod ng mga pagsubok sa buhay. At ang banal na Espiritu ay patuloy na magpapalakas sa iyo. Advance Happy New Year sa inyong lahat, mga kapatid. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay manatili sa inyong lahat. God bless you all. Tunay na likas sa ating mga Adventista ang pagiging masayahin at pagkakaroon ng magandang relasyon sa isa't isa. Ngunit, maaari itong masira sa hindi magandang komunikasyon at misinterpretation. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the bell button for our latest updates. Hep, hep, hep! Commercial! 2026 Ay, pakita ko! O ng isang iglesia na di umano may isang ano yun? Sige, sige. Ay, wala pa! Si ano?